Salamat sa Panginoon. Purihin po ang Diyos. Ano bang exhortation natin? Short or long? Long po. Long. Nagiging short kasi mabilis na. Okay, so exhortation is God's way of reminding us ng kanyang salita sa ating pong buhay. We are being exhorted because we are believers. Tayo po ay mananampalataya. At ang salita ng Diyos is nagpapalakas, nagre-rebuke, nagtuturo, nagtutuwid upang tayo maging so that the man of God may be equipped. Ano po, ang tangi lang hindi equipped ay yung hindi po anak ng Diyos. Hindi natin kayang sagutin mga tanong sa atin kung tayo po'y mananampalataya na ng matagal na panahon. Wala pa tayong kakayanang sagutin ng mga simpleng doktrina, ay hindi ko alam kung paano tayo naligtas ng kagalakan na dinudulot nito. Okay? So magandang paalala po yan sa atin. Kaya po tayo may exhortation para maalala po natin sa ating mga buhay. In times of troubles, in times of trial, in times of joy, in every moment, in every season. Sabi nga, we're like a tree planted firmly by the water, and whose leaf does not wither. And whatever he does, he prospers because of the word of God. Sige, pagkabuksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng Unang Juan, Kabanata 2, talata 15 hanggang 17. Ito po ay matagal nyo ng mga naririnig siguro itong ating maraming beses na nating na-exhort o nakarinig ka na exhortation or about 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Ang title po ng ating exhortation is Forbidden Love. Parang teleserye na romantic teleserye. But this is the true forbidden love. There's a divine forbidden to love. Basahin natin, tas tayo po ay mananalangin. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Do not love the world, nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away and all its lusts, but the one who does the will of God abides forever. Tayo po manalangin. Manaming Diyos, kami po ay dumudulog sa iyong banal na harapan at presensya. Ikaw ang aming Ama. Kaya Panginoon, walang talab sa amin ang pag-ibig ng mundong ito. Subalit kailangang mapaalalahanan upang makita at masuri namin ang aming mga sarili in the pursuit of our life dito sa mundo. Paano namin ginagawa ang aming buhay sa mundong ito, Panginoon. Tulungan mo kami. Ang gamot lamang po sa aming buhay ay ang iyong salita. Kaya Ama, aming po pinagsusumamo sa tulong ng Santong Espiritu na ang bawat exhortation na aming naririnig sa banal na pulpitong ito ay magbago at humubog sa aming pagkatao at mag-udyok sa aming dumakad, Panginoon, ng banal at kawangis ng iyong anak na si Jesus. Tulungan mo kami sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay. So, iisip ako ng title nitong aking exhortation. And because this is a command not to do, na huwag mong gagawin, then we are forbid by God to do. Pinagbabawalan tayo ng Diyos. Kaya ito po yung tinatawag na bawal na pag-ibig. Hindi lamang po ang bawal na pag-ibig ay nangangahulugan sa mga affairs ng tao o hindi most of all
ang bawal na pag-ibig ay ang pag-ibig na ating inuukol sa mundong ito. So, una nating malaman is, ano ba ang ibig sabihin ni Juan nung sabihin niyang, huwag mong mahalin ang mundo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan? Ano ang kanilang kaibahan? Kung inuutusan tayong huwag nating mahalin ang mundo, pero ang Diyos isinugo ang kanyang anak para sa mundo at para sa kaligtasan nito. So, kailangan nating malaman kung anong mundo o world ang tinutukoy po dito. So, dito, sa aklat ni Juan, sa unang Juan, at sa mga ginagamit ni Juan na salita, contextually, ay ating malalaman kung ano ang ibig sabihin nito. So, sabi po dito sa commentary na aking nabasa is, as the sphere, o sabi ni John, ang mundo is not the proper object for a Christian's love. Hindi daw talaga ito ang dapat na pinatutunguhan ng pag-ibig ng isang Kristiyano. Pero anong ibig sabihin nito? Sa mga tao ba itong hindi mananampalataya? Binigay na nga ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang nagkaroon ng provision ng Diyos upang sila ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi ba dapat mahalin ng mundo ng mga Kristiyano ang mga nilikha? Which is also a word, another definition. Pero dapat natin itong mahalin at pangalagaan sapagkat yan ay sa simula pa lamang in the book of Genesis ay inatasan na po tayong pangalagaan. Ano po? So ano po ang ibig sabihin niyan? Ito po yung mundo na sinasabi even in 1 John chapter 2 verse 2. Sabi po dito, and He Himself is the propitiation for our sins and not for ours only, but those of the whole world. So, it refers to a world that needs saving. Ito yung mundo na kinakailangang iligtas. Ito yung sanlibutan na nangangailangan ng kaligtasan. Sabi niya dito, where its sin stands in the Christ cleansing blood, John says that the world, sabi rin po ni Juan in John 5:19, ang mundong ito ay nasa ilalim ng pangangalaan ng kontrol ng evil one. In John 5:19. In John 14:30 also, yun din po yung sinabi niya. Now, which strong are describes as having become, okay. So, in John's Gospel, the world is under God's judgment. Sabi rin po sa John chapter 9 verse 39, bumalik nga po tayo ng ating na tayo ay nalilinawan. John chapter 9 verse 39, magandang pag tayo nag-exhort ng mabilis, nalalaman natin ang mabilis magbuklat ng Biblia. And Jesus said, for judgment I came into this world. So, sa mundong ito. Okay, so, we are defining, hinahanap natin kung anong ibig sabihin ni John nung sinabi niya, huwag mahalin ang mundo. Anong klaseng mundo ito? So, ayon kay Juan, mula pa rin sa konteksto na pagkakagamit niya, because John also uses a term what we call duality, wherein, according to context, ano yung ibig sabihin niya? Because also in the context, like John 3:16, is the world na makasalanan nga. Okay? So, dito rin po is, yung world naman is not the world na ating mga prospect, the unbelieving, but the system. The world system. Ano? So, yun po yung tinutukoy niya dito. Okay, so sabi niya dito, it does not refer to the natural creation, hindi rin daw po sa human beings, but to the whole way of life, yung ating pamumuhay, yung umaakit sa atin ng sistema ng mundo, na siyang naging dahilan ng pagkahulog ng mga tao under the power of evil. It is whether organized into social institutions and power structures or practiced by individuals. Ibig sabihin, tinatawag niya na ang mundong ito na huwag nating mamahalin ay ang mundo ng sistemang umiinog na ito ay laban sa Diyos. The world system. Okay? Yun po yung sinasabi niyan. And then the world na sinasabi po nito, kung ating po makikita sa konteksto, that is not of God, but of, not of the Father, but of the world. No, hindi mula sa Ama, kung hindi mula nga sa mundong ito. Nothing that in the world originates with God, rather, what is view is everything that is antithetical to God and is revealed will. Okay.
Ang pag-ibig ng Diyos sa mundong ito is what we call the redemptive love. Kaya pinuutusan tayo ng Diyos na mahalin ang mundo, but it is the redemptive love of God, the unbelievers. But John prohibits, pinagbabawal ni John, tayong mga mananampalataya, na mahalin ang mundo, na ang ibig sabihin niya ay yung ating pagpaparticipate, even pakipag-cooperate, or even yung ating pagsama sa sistema ng mundong ito na laban sa Diyos. So, kailangan nating ma-define. Ang word na tinutukoy po dito is not the unbelievers. We love them. We love our unbelieving husband, our unbelieving spouse, brothers or sisters, kapatid natin sa laman, na hindi mananampalataya, mahal natin sila. Kaya dinadala natin sa kanila ang mabuting balita. Pero ang sinasabi po rito ni John is yung mundong ito. Okay. In John 3:19, sabi, and this is the judgment that the light has come into the world, and men love darkness rather than the light, for their deeds were evil. So yung mundong tinutukoy is yung mundong sistema. Ano po? Sabi po sa John 15:18, if the world hates you, that is the system, or even the unbeliever, you know that it hated me before it hated you. How about in James 4:14? Sabi po ito, you adulterers, do you not know that the friendship with the world is hostility toward God? Yung ating pakipagkaibigan sa sistema ng mundong ito, kung paano ito tumatakbo. How we compromise our belief. Paano natin kinukompromiso ang ating kasi nagigipit kasi ako talaga, kaya kailangan ko na itong gawin. We are being hostile toward God. Kailangan nating malaman, mga kapatid, na nang kinakausap po ni Juan, ang sulat na ito, ang sinusulatan po niya rito yung mga mananampalataya. That's why he addressed not only God, but the Father, ang Ama. Kaya ito po ay isang utos, okay, sa atin, na huwag nating mahalin. In John 12:2, anong sabi? Do not be conformed to this world. Ibig sabihin ng do not be conformed is, do not be iskimitsumay, or scheme, na parang pagkasama mo yung mundo, hindi na malaman kung sino ang Kristiyano. Okay? Kasama natin yung ating mga unbelieving friends, mas malakas ka pang sumigaw, mas malakas ka pang mangutya. So, mahirap po. Okay? Kaya po, it is a command. Okay, so meron tayong 3 puntos. Una, the prohibited pursuit. Ikalawa, the perilous reason. At ang ikatlo po ay the purposeless goal. So, why do we forbid? Bakit pinagbabawalan tayong mahalin ang mundo? So, una is the prohibited pursuit. Ang ipinagbabawal sa atin is love of the world. Ang pagmamahal sa mundong ito. Kaya po, it is a command. Alam niyo yung sinabing do not love the world, or in King James is love not the world, but in Greek is not love the world. Nauna po yung salitang may, o ibig sabihin ay huwag ibigin. And the word love there is the word agapao, ang ginamit po, nang ibig sabihin is this kind of love is a love or an affection that you pursue. Hinahabol mo ito. Uy, ito ang uso ngayon. Ito ang trending. Kailangan kong malaman, kailangan kong gayahin, kailangan in ako, kailangan kabalahibo ko sila. You are pursuing. Hinahabol natin, iginagaya natin, yung buhay natin, ipinapattern natin sa kanila. Otherwise, ano mangyayari? Ma-OOP. Wow, out of place. Okay? Ma-OOP ka kasi hindi ka kasali. Hindi mo alam. What about, so, ang una nating malaman is, the prohibition of pursuit is, it is a command. Kaya ito kinukommand because, una, it is unbeliever, which means he has the ability, meron siyang kakayanan, na tigilan ang pag-ibig niya sa mundo, at ikalawa, meron siyang karunungan dahil siya ay bagong nilikha. Tama? Okay, amen. Kaya siya ay inuutusan, huwag mong mahalin ang mundong ito.
na ang pagmamahal mong ito'y katulad ng iyong paghabol din sa Ama. Hindi po pwedeng maglilingkod ka at umiibig sa dalawang bagay na magkalaban. Sabi nga sa Korinto, you cannot love both darkness and light, both God and Belial, or Mammon, or the Lord. Okay? Hindi po pwede. Kaya sabi niya, huwag mo itong gawin. Sabi, do not love the world, nor the things in the world, o ang mga bagay na naririto. Sabi po rito is, to love is the affection that pursues to be with, to be like, and to have. Maging katulad at magkaroon. It is a good reminder sa atin, lalo kung tayo nag-uumpisa ng ating bilang Kristiyano at nag-uumpisa tayo sa ating mga karera, sa ating buhay. How do we plan our life? Paano natin pinaplano ang ating buhay? Pinaplano ba natin na magkaroon tayo ng magkamal-kamal tayo ng maraming salapi? Maging sikat ako, kaya ako magtatrabaho or something? No. Ia-align natin ito kung paano natin minamahal ang Diyos. Kung paano natin iniibig ang ating Ama, ia-align natin yung ating pong pagmamahal o ang ating ambisyon o ang ating mga hinahangad sa mundo. Hindi po natin pwedeng isaalang-alang ang mga bagay na yan. We must consider our love of the Father bago tayo magdesisyon ng maraming bagay. Sapagkat yan po ang dahilan kung bakit marami ang napapahamak, nalalayo sa Panginoon. Sapagkat naroon yung kanilang pagpaplano higit para sa kanilang sarili. Ang pinapaalalahanan po dito ay ang mga mananampalataya. Ang ating pagdalo at nako-compromise ang ating buhay. Kasi sa mga bagay na atin pong hinahabol. Ano po? And did you know na ang sabi po rito is, do not love the world nor the things in the world. So the command is do not love, and then the choice is dalawa na dapat mong iwasan. You are prohibited the world and what is in the world. Ang mundo at kung ano ang nasa mundo. Ang pag-ibig na ito ay tumutukoy sa isang atraksyon o pagkahalina sa mga bagay na iyong hinahangad na nais mong magpakasawa, the indulgence, at hindi ang liwanag ng Diyos. Okay? Ito rin yung tinatawag natin na nais nating mag-participate. Ako gusto ko, naalala ko mga anak ko ng bata. Tanong ko, ano gusto nyo maging? Tatay, gusto ko maging vlogger kasi ang bilis yumaman. Di ba? Tapos ngayon, ayaw na nila maging vlogger. Siyempre, nakapapanood nila, nakikita nila na ganun kabilis yumaman. And that is pursuing the world. That is pursuing the world. For fame. For money. Ano po? What is set is a rebellion against God. And then the conclusion is, it is not is the love of the Father in Him. Pakinggan nyo to ha. Do not love the world nor the things of the world. If anyone loves, if anyone pursue, if anyone has the affection, if anyone is magnetized, if anyone is enticed, kung sino man ang natutukso, ibibigay ang kanyang buhay, ilalaan ang kanyang buhay sa mundong ito, magpapakapagod para sa tagumpay niya sa mundong ito, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. Because iisa ang ating puso, ang ating isip at ang ating damdamin. Iisa lang ang pwede niyang paglingkuran ng tapat at buong buhay na ibibigay niya ang kanyang buhay. Hindi siya pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Did you know that this verse also make us realize that we have to realign our lives? I-realign natin ang ating buhay kung ano ang nais talaga ng Diyos sa atin. Because this is a command. And if you disobey this command, you are not loving the Father. Papakinggan niyo ito, ha? Sabi niya, if anyone love the world, the love of the Father is not
Yung po salitang is the word esti, na ibig sabihin is talagang wala sa kanya simula pa. Okay. It is present imperfect. Okay. And then, ang sabi po dito is not, and the word not is the word u, which is a negative na nagbibigay ng patotoo. Wala sa kanya. Kaya niya hinahabol ang mundo, wala talaga sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Okay? So, this prohibited pursuits po sa atin. Now, 16. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. So, ano yung perilous reason? Ano yung mapanganib na dahilan? Because, that is a cause. Dahil, ngayon, kung mas mahal mo ang mundong ito, you are affected by this world, ang affection mo is nasa mundong ito, ang pursuit mo is sa mundong ito, nanganganib ka. It is a peril. Bakit? Because, yung pinakahuli lang, ang pagbinanggit natin, it is not from the Father. So, there's a sense of deception. Hindi yan mula sa Ama. So, ano ang the scope? Sabi po dito, the perilous reason is, it is not of the Father. And then, letter A, the scope, all that is in the world. Lahat ng bagay na nasa mundong ito, hindi mo pwedeng mahalin na kapantay ng pagmamahal mo sa Ama. That's how it is. Yun yung sinasabi niya. Lahat ng bagay, mahal mo sa buhay, anak mo, o anumang mga bagay, hindi mo sila pwedeng mahalin ng kapantay ng pag-ibig mo sa Ama. Walang pwedeng ipantay sa pag-ibig mo sa Diyos, sa Kanya. Okay? Ito po yung sabi niya, that is the scope, all the enticements, all the desires that is out of God's priority. Alam nyo, hindi po tayo pwedeng mga tuwin ng ganito. Sige, ito lang ang aking trabaho. Ay, paano ngayong bahala na? Ano po? Hindi po talaga ganun ang design ng Panginoon. God is a God of order. And He wants things na kung siya ipaprioritize natin, and we seek God's wisdom and knowledge before we do things, bago natin gawin ang mga maraming bagay, naroon po ang gabay ng Panginoon. Ang isang magandang testimony niya kay Sister Joyce, umuwi siya dito kasi yung nakakatid. Ay, bito uwi ka na, yung layo ko kasi sa gawain, ang Panginoon na ang bahala sa akin. Tama. Biyaya po ng Panginoon, isuko niya ang kanyang buhay, nagkaroon siya ng magandang trabaho. It's a good testimony. Nakakamangha po. Totoo lang. Now, the system, the scope, the system, the lust of the flesh, what your flesh desires. Kung ano ang ninanais ng iyong laman. The lust of the flesh. Okay? Then, the lust of the eyes, what you desire by looking. You were enticed na aakit ka kasi lagi mong tinitingnan, lagi mong tinititigan. And then, the pride of life, what makes you arrogant and prideful. Magkaroon lang ako ng maraming pera, okay na. Yan ang gusto kong bahay, 3 palapag. Now, sabi po dito, the lust of the eyes or what your flesh desires, the desire of the flesh is simply the desire, mga bagay na ninanais natin na tumutukoy lamang sa buhay na ito at hindi sa buhay na walang hanggan. Kaya laman ang ninanais niyang masatisfy. Itong lamang ito. Ano po? Itong ating buhay. Okay? It is a self-centered life spent on the things that have no lasting eternal value. Because the world is passing away. Ang ibig sabihin ng salita dito sa huli 17 na passing away is not only means na siya'y lilipas, kung hindi, ito'y walang halaga. Not only it pertains sa paglipas ng panahon, tumutukoy din ito na ito'y walang halaga sa kabilang buhay. Okay? So pero, pag iniibig mo ang mundo, ito ang niyayakap mo, sa halip na ang yakapin mo ay ang Diyos
na nagbibigay ng halaga at buhay na walang hanggan. That is the lust of the flesh. The lust of the eyes is the tendency to be captivated by the outward show of things without inquiring into their real values. Yung kakayanan na maakit tayo sa pamamagitan ng ating mga mata. Nabasa ko, sabi nila, I don't know if this is true. Pag namatay daw ang isang tao, ang unang nabubulok sa kanya is yung mata, sumunod yung kanyang utak. Probably because they are made of gel. Gawa sila kasi sa mga tissues. Semi-solid. Okay, so yung tissues nila, kaya sila yung madaling nabubulok. Ang mata at ang utak. At dito unang pumapasok ang ating kasalanan. Sa mata at ipaprocess ng ating utak. Di ba? So, the lust of the eyes ay ang mga bagay na nakakaakit sa ating mga mata. This may also refers to spiritual blindness. You look at Jesus and then you look at the things that entices you. Titingin ka sa Panginoong Hesus, titingin ka sa Ama, pero titingin ka sa mundo, saan ka lalakad? Alin ang iyong tititigan? Kung saan natin madalas tinititig ang ating sarili, doon natin madalas, yun ang madalas na nagiging laman ng ating puso. Ang ating mga mata, ang bintana ng ating puso at kaisipan. That's why the adornment of this world is very beautiful. Dahil dito pumapasok ang tukso upang mailayo ka. Sabi nga, pag nakakita ka ng hayin ng pagkain, kahit hindi maganda, masarap, pero maganda ang plating, parang ang sarap. Diba? Yung mga chef, anong ginagawa nila pagka sila naghahayin? Maganda ang plating, maganda sa mata. Pero hindi pa tayo nakakating kasi isang serve, 7,000, 5,000. But the eyes is the sense na una pong hinihipo o unang, kasi pag malayo hindi mo naaamoy, pero nakikita mo pa rin siya. Lust of the eyes, the pride of life, the domain of pride, everybody has this. Lahat ng tao ay meron ito. Ganda nga nung memory verse kanina ni Pastor. Yung pride, arrogance, and Proverbs 11. Alam niyo, nung nabasa ko yun, nasaktan po ako. Nung nabasa ko yun sa Proverbs 11. Because dumaan ako sa sitwasyon ko ngayong taon na ito. That it makes me realize only one thing. Kaya lang ako nasasaktan kasi gusto ko ng posisyon, gusto ko ng malaking sweldo. And I came to realize na kung ako'y pupunta sa lugar na yon, mas mahihirapan ako maglingkod sa Diyos. Kaya yung sinasabi ko sa Panginoon na gusto kong maglingkod sa Kanya. I have to choose. And I have to let God lead me where He wants me to. Kailangan kong hayaang akayin ako ng Diyos kung saan niya ako gustong akayin para makapaglingkod ako sa Kanya. Hindi ko siya pwedeng pangunahan. That's a pride of life. And I humbly confess to you, naging mahirap. And it makes me only one conclusion ko, isa lang. I have to get rid of these things. Kailangan alisin ko to. And be satisfied kung anong binibigay sa akin ng Diyos. Okay. Boastfulness and is often used in context that expresses confidence in one's own resources and wealth. Confident ka kasi marami kang kakayanan, marami kang pera, marami kang lahat ng maraming bagay. That is the pride of life. Hindi ka masyadong umaasa sa Diyos. Pag hindi ka masyadong umaasa sa Diyos, huwag kang aattend ng Wednesday meeting kasi ito lahat ng umaasa lang sa Diyos kaya umaattend dito. Humihiling sila sa Diyos ng mga bagay na nais nila sa kanilang buhay. That's why we have Wednesday prayer meeting because we are dependent of God. Tayo ay umaasa lamang sa Diyos. The systems, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, ito po yung kabuuan ng kasalanan in Genesis chapter 3, verse 6. Nakita ni Adan, kanyang hinawakan, sapagkat ang sabi, kapag kinain mo yan, malalaman mo at magiging katulad ng Diyos, the pride of life. Nakita, lust of the flesh, nagnasa, nakita, lust of the eyes, kinain, dahil gustong matuto, the pride of life. Tatlong basic
na sistema na pinag-uugatan po ng ating kasalanan. That is the prohibition of God. Next is, the source is not of the Father. So, ang prohibition is ganito. Ang prohibited pursuit is, we must remember that the source of not loving the world is not of the Father. It is of the world. And the word is genitive. Na ibig sabihin, hindi ito nagmumula, genitive na possession, hindi ito nagmumula sa Ama. Kaya hindi mo siya minamahal. Ito'y nagmumula sa mundo, kaya mundo ang minamahal mo. It is not of the Father, it is of the world. Okay? It specifies the origins of one's impulses, motivations, and spiritual identity. Hindi ka kamukha ng iyong ama. Kamukha ka ng mundo ito. Kristiyano ka ba? Okay? Verse 16, for all that is in the world, the lust of the... Okay, tapos na pala tayo dyan. Verse 17, and the world is passing away and also its lust, but the one who does the will of God abides forever. Okay. Second point natin is perilous reason. Prohibited pursuit, perilous reason, and the last is the purposelessness or the purposeless goal. Loving the world is a purposeless goal. Ang pagmamahal mo sa mundong ito po'y walang kabuluhang mithiin. Kaya rami na nating nakitang sumikat at yumaman nagpakamatay in the end of their life. Why? Because they cannot find any reason na kung na-accumulate nila ang mundong ito, walang dahilan pa. Because sabi sa aklat ng Job, nilagay ng Diyos ang walang hanggan sa puso ng tao. Which means, it is only God, ang Diyos namang ang magbibigay ng kahulugan sa buhay ng tao. Siya'y walang hanggan pero hindi niya makita dito. Bakit? Because this world is temporal. It is passing away. Pansamantala lang ang mundong ito. Walang kabuluhan ang mundong ito. At kung nilagyan tayo ng Diyos ng walang hanggan, it is a mismatch to be satisfied in this world. Hindi sila match. It is a mismatch, brothers and sisters. And the world, the purposeness of gold, the world and its desire is passing away. The quality of the world passing away, temporary, and no eternal value. Wala itong intrinsic value, wala itong halaga. The desire is satisfied and it is transitive. Alam niyo yung salitang sa aklat po ng Ecclesiastes, meaningless, hindi lamang ibig sabihin nun ay walang kahulugan, kung hindi ibig sabihin nun ay walang halaga. O ibig sabihin is transitory. Hindi lamang sinasabi niya na walang kabuluhan, sinasabi niya na mabilis mawala. Parang bula. Mabilis siyang mawala. And then the other qualities is the will of God, which is abides forever. But the one who does the will of God abides forever. So, it is foundational na lahat po tayo ay susunod sa utos na huwag nating mahalin ang mundo. Huwag nating i-adapt ang tuntunin ng mundong ito at ang buhay sa mundong ito na parang ang mundong ito lamang ang ating buhay. Okay? Sapagkat kung hindi po tayo, kung tayo maaakit, alam niyo ba ang kasunod kapag minahal mo ang mundong ito? You will be tempted to have the human autonomy against God. Gusto mo nang gumalaw na huwag nang makikialam ang Diyos sa atin. At yung tinatawag natin na sin. Sin is our action that is independent of God. Ang ating paggalaw na malayo sa nais ng Diyos sa atin. Yan ang akit ng mundo sa atin. It is only by allowing God to assume His rightful place in our lives. Hayaan natin ang Diyos ang siyang manguna ng tama sa ating buhay bilang ating soberenyang Diyos. At
At sa Kanya tayo makakakuha ng satisfaction in our physical needs, enjoy material blessings, and have true security to live comfortable and tranquil lives with God. They cannot find joy, peace, and satisfaction in this world. Do not love it. It is not of the Father. Let us abide by the will of God because it is forever. Tayo pong manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat. Tunay, O Diyos, salamat sa iyong paalala. Minsan pa, kami naliligaw, subalit naroon ang iyong exhortation so that we may be reminded, Lord, we are but flesh, but sin has no power over us. Kung kami aasa ng Panginoon sa iyo pong salita, at sa kilos ng Santong Espiritu. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong salita. Tunay na kami po'y nahihimasmasan, Panginoon. Kaya pinupuri ka namin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen.